Sa ating mga mapursiging kamag-aral, sa ating baganing guro, magandang hapon po, ma'am. Ito po ay tungkol sa ating kabanata na tatalakayin ngayon. Ang kabanatang ito ay pumapaloob ng mga iba't ibang pagdiriwang ng mga Pilipino. Ang mga pagdiriwang ay siyang nagbubuklod sa ating mga Pinoy o sa ating mga Pilipino na dapat nating himukin at palagaan ang anumang mga pagdiriwang na meron tayo. Ang iba't ibang pagdiriwang na idinadarao sa bawat buwan at tulad na lamang ng araw ng kagitingan, ng araw ng mga puso, ay siyang mga pagdiriwang na nabibigay sa atin ng buhay at dito natin nalalaman kung gaano kaimportansya ang mga pagdiriwang na mayroon tayo. Sa pamamagitan ng mga pagdiriwang na ito at mga kasiyahan, tayo ay nagiging makabuluhan. Ito ay nagiging makabuluhan sapagkat binigyan din natin yung mga napaka-importanting bagay na dapat nating ipagdiriwang. So sa pagtatapos ko, nais kong ibahagi sa inyo na ang mga pagdiriwang na ito ay ating marinig sa mga sumusunod na mga taong magre-report nito. At ako ay nagtatalakay lamang sa panimulang bahagi kung saan aking ibinabahagi kung ano nga ba ang mga pagdiriwang ang mayroon tayo. Maraming salamat. Magandang araw sa lahat. Ako nga po pala si Rovilyn D. Saruno at ang ating tatalakayin ngayon ay Kabanata 5. Mga pagdiriwang at pamahiin. So ano nga ba ang pagdiriwang? Ang pagdiriwang ay isang paraan ng tao upang ipagdiwang ang isang importanteng araw o okasyon. Ang pagdiriwang na ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagsasaya, pista o parangal. Kagaya na lamang ng graduation, birthday, anniversary at iba pa. Next is pagdiriwang na pambansa. Ang pagdiriwang na pambansa ay pinagdiriwang ng buong kapuluan o bansa ng bawat mamamayang Pilipino. Ito ay karaniwang idinideklarang walang pasok sa opisina at paaralan. Kagaya na lamang ng Pasko, Bagong Taon, Undas at iba pa. So next is ang araw ng Rebolusyong EDSA. Ito ay makasaysayang araw ng ating bansa sapagkat ito ay hudyat ng pagbalik kalayaan ng mga mamamayang Pilipino mula sa rehimeng diktador. So ito ay pinagdiriwang tuwing 25 ng Pebrero. Ito ay tinatawag na Rebolusyong EDSA o EDSA Revolution. Next is Araw ng Kagitingan. Ito ang paggunita hinggil sa mga matatapang na sundalo na lumaban sa mga Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ay pinagdiriwang tuwing ikasiyam ng Abril. So next is ang Araw ng mga Manggagawa. So ang Araw ng Manggagawa ay pinagdiriwang tuwing Mayo 1 upang ipakita ang kahalagahan ng manggagawa sa ating lipunan na naging daan upang ang ating buhay ay mapadali at ang ating mga pangailangan ay matugunan. Next is ang Araw ng Kalayaan. Tuwing Hunyo 12, ipinagdiriwang ng bawat Pilipino ang kalayaan mula sa Espanya. May mga parada at pag-aalay ng bulaklak sa monumento ni Jose Rizal. At itinataas pa ng ating Pangulo ang watawat ng Pilipinas sa Rizal Park. So next is ang Araw ng mga Bayani. Ang Araw ng mga Bayani ay pinagdiriwang tuwing Agosto 26, taon-taon. Ang bawat Pilipino ay nag-aalay ng mga bulaklak upang ipakita ang pagkilala sa kanilang mga sakripisyo upang tayo ay lumaya sa mga dayuhang mananakop. So next is pagdiriwang na pansibiko. Ito ay ginagawa ng iba't ibang buwan sa buong taon upang ipakita ang katangian at ilang kaugalian ng mga Pilipino. Ito ay iba sa
pagdiriwang na pambansa sapagkat ito ay ipinagdiriwang na may pasok sa opisina at paaralan, kagaya na lamang ng araw ng mga puso, araw ng mga ina't ama at iba pa. Magandang araw sa iyo, binibining Kimberly Anyasco. Ako nga po pala si Bernadine D. Dayupay from Section AC. Ngayon, ang susunod na aking tatalakayin ay ang pagdiriwang na pansibiko at pagdiriwang na pansimbahan. Sa ating bansa, may mga selebrasyon o pagdiriwang na nagbibigay halaga sa pagmamahal, kaligtasan at sakripisyo ng ating pamilya. Kabilang na dito ang araw ng mga puso, buwan ng pag-iwas ng sunog at araw ng mga ina at ama, at ang buwan ng wika upang kilalanin ang kahalagahan ng ating wikang pambansa. Ang araw ng mga guro naman ay bilang pagkikilala sa kanilang sakripisyo at kontribusyon sa edukasyon. Layunin ng mga ito na paaalahanan tayo sa kahalagahan ng bawat isa sa ating buhay. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang pagdiriwang ng pansibiko. Una ay ang araw ng mga puso. Tuwing Pebrero 14 ay ipinagdiriwang ang araw ng mga puso o Valentine's Day. Ito ay araw ng pagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa mga mahal natin sa buhay, tulad lamang ng pamilya, kaibigan o kasintahan. Isa itong araw ng pagbibigayan ng card, regalo o simpleng alaala upang iparamdam ang ating damdamin. Makikita rin dito ang pagkakaisa ng mga tao sa pagdiriwang ng pag-ibig. Pangalawa ay buwan ng pag-iwas sa sunog. Ang buwan ng Marso ay itinakda bilang Fire Prevention Month dahil dito madalas mangyari ang mga insidente ng sunog sa Pilipinas. Layunin ng buwang ito na paaalahanan ang publiko na kahit mahalaga ang apoy sa buhay ng tao, ito ay mapanganib kapag hindi ginamit ng maayos. Nagdudulot ito ng pagkasira ng ari-arian, pagkawala ng buhay at pagkawasak ng mga pangarap. Kaya mahalaga ang pagiging maingat sa paggamit ng apoy at kuryente. Pangatlo, araw ng mga ina at ama. Ang araw ng mga ina at kalakip na rin ang araw ng mga ama ay isang espesyal na araw ng pagkikilala at pagpapahalaga sa sakripisyo, pagmamahal at kabutihang ginagawa ng mga magulang para sa kanilang pamilya. Inilalarawan dito kung gaano kasipag at kadakila ang mga ina, mula sa pagdadala ng mga anak sa sinapupunan hanggang sa pag-aalaga at pagtugon sa pangangailangan ng buong pamilya. Ang kanilang pagmamahal at gabay ay mahalaga sa paghubog ng mga anak. Pang-apat ay buwan ng wika. Ipinagdiriwang ang buwan ng wika tuwing Agosto upang mapalaganap ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng wikang Filipino at iba pang katutubong wika sa bansa. Layunin nito na hikayatin ang mga Pilipino na pahalagahan at gamitin ang sariling wika at suportahan ang mga programa ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF na siyang namumuno sa selebrasyon. Ang panghuli naman ay ang araw ng mga guro. Ang araw ng mga guro ay ginugunita tuwing October 5, kasabay ng World Teachers Day. Ito ay bahagi ng mas mahabang pagdiriwang na tinatawag na National Teachers Month tuwing Setyembre 5 to October 5. Layunin nito na kilalanin at pasalamatan ang sakripisyo at kontribusyon ng mga guro sa paghubog ng mga mag-aaral. Nagkakaroon ng mga programa at aktibidad sa paaralan bilang paggalang sa kanila. Ang sunod naman ay ang pagdiriwang na pansimbahan. Ito ang mga pagdiriwang na batay sa ating paniniwala o relihiyon. Maraming pagdiriwang na pansimbahan sa Pilipinas, kagaya na lamang ng ati-atihan. Ang ati-atihan ay isang pagdiriwang sa Kalibo Aklan na isinasagawa bilang parangal kay Santo Niño o ang Batang Hesus. 3 araw itong masayang pagdiriwang na kung saan ang mga tao ay nagsusuot ng makukulay na kasuotan.
Nagpupunas ng itim sa katawan at sumasayaw sa kalsada habang may tugtugan ng tambol. Ang sigaw na Viva ay nagpapahayag ng masiglang pagbubunyi at pagbati ng mahabang buhay. Ang susunod na pagdiriwang na pansimbahan na ating tatalakayin ay ang Sinulog Festival. Ang Sinulog Festival ay isang malaking festival sa Cebu na alay para sa Santo Niño. Ipinagdiriwang ito tuwing ikatlong linggo ng Enero bawat taon. Libo-libong deboto ang pumupunta para magpasalamat at magdasal. At sa mga turista naman ay kasiyahan na tipong Rio Carnival at Mardi Gras ang tema ng Sinulog Festival. Ang susunod na pagdiriwang ay Dinagyang. Ang Dinagyang Festival ay isang relihiyoso at kultural na pagdiriwang sa lungsod ng Iloilo. Ipinagdiriwang ito tuwing ika-4 na linggo ng Enero, pagkatapos ng sinulog sa Cebu at ati-atihan naman sa Aklan. Ito ay ginaganap para parangalan ang Santo Niño at para rin gunitain ang malay sa panay na nagdala ng mga ita sa lugar. Dahil marami ang nakapansin sa ganda ng pagdiriwang, nabigyan ito ng National Commission of the Culture and the Arts ng karangalan bilang Festival of Excellent Folk Choreography. Ang susunod na pagdiriwang ay ang Pahiyas. Ang Pahiyas ay isang tradisyonal na pagdiriwang sa Quezon tuwing Mayo. Pinararangalan dito ang santo ng magsasaka na si San Isidro de Labrador. Sa selebrasyong ito, nagsasabit ang mga taga-Quezon ng mga produktong bukid at katutubong pagkain sa pintuan at bintana. May bahagi din sa pagdiriwang kung saan binabasbasan ang mga kalabaw. Ipinaparada ng mga magsasaka ang kani-kanilang mga kalabaw patungo sa simbahan upang basbasan ng pari. Naniniwala sila na malalayo sila at ang kanilang kalabaw sa sakit at aksidente sa basbas nito. Ang susunod na pagdiriwang ay ang Pista ng Tatlong Hari. Ang Pista ng Tatlong Hari ay ipinagdiriwang tuwing unang linggo ng Enero. Ito ang huling araw ng panahon ng Pasko. Ang Tatlong Hari ay kilala sa tawag na Epifania na mula sa salitang Griego na Epipania na nangangahulugang pagpapakita, pagpapahayag o pagtotoo. Ang Epifania ay bahagi ng pagpapahayag ng Diyos. Ang kanyang plano upang ang kaligtasan ay ilaan sa lahat ng tao kay Kristo, ang sanggol na isinilang sa Bethlehem. Ang susunod na pagdiriwang ay ang Mahal na Araw. Ang Mahal na Araw ay isang napakahalagang tradisyon ng mga Katolikong Pilipino. Sa panahon nito, nagkakaisa ang mga tao sa paggunita sa buhay at pagpapasakit ni Kristo. Karaniwan ay maririnig ang pabasa sa iba't ibang lugar kung saan ikinukwento ang buhay ni Kristo. Mayroon ding penitensya kung saan ang ilan ay nagpapasakit sa sarili tulad ng pagdala ng cross o pagpalo at pagsugat sa katawan bilang pagpapakita ng panatag. Tuwing Biyernes Santo, mayroong prosesyon ng mga ribulto ni Kristo. Pagdating naman ng linggo ng pagkabuhay, masayang naririnig ang kampana ng lahat ng simbahan upang ipahayag ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Janice Villamil at ang itatalakay ko po ngayon ay ang Araw ng mga Patay, Ramadan, Hari Raya Puasa at ang Pasko. Una ay ang Araw ng mga Patay. Ipinagdiriwang ito tuwing unang araw ng Nobyembre. Ginugunita ang mga namatay na kamag-anak sa araw na ito. Karaniwang nagtutungo ang mga Pilipino sa sementeryo upang magsindi ng mga kandila, mag-alay ng mga bulaklak at pagkain at magdasal para sa kanilang namatay na mahal sa buhay. Sunod naman ay ang Ramadan. Ito ay isang buwang pagdiriwang ng ating mga kapatid na Muslim sa Timog tuwing Marso hanggang Abril. Sama-sama at nagkakaisa rin sila sa pagdiriwang ng okasyong ito. Mahalaga ang pagdiriwang ito sa kanila. Dinaraos ang kagalian at tradisyong ito ng mga taga-sunod ng Islam sa buong mundo. Nagsusuot ng mahabang bayalo sa kanilang mukha ang mga babaeng Muslim kapag nagtutungo sila sa kanilang
moske. Ginugunita nila ang pagkahayag o revelasyon ng Quran kay Muhammad, ang propeta ng Islam. Nagbabasa pa sila ng Quran na isang banal na aklat ng mga Muslim. Sunod naman ay ang Hari Raya Puasa. Pagkatapos ng Ramadan, ipinagdiriwang ng mga kapatid nating Muslim ang Hari Raya Puasa. Ito ay isang pasasalamat nila. Nagsisimula at ginigising sila ng malakas na ingay ng mga tambol. At agad naman silang nagbibihis ng kanilang magagarang kasuotan at nagtutungo sa moske. At ang panghuli naman ay ang Pasko. Mahalaga para sa mga kapatid nating Kristiyano ang pagdiriwang ng Kapaskuhan tuwing ika-25 ng Desyembre. Ito ay ang araw ng pagunita sa pagsilang ni Jesus, ang anak ng Diyos ng mga Kristiyano. Misa de Gallo o Simbang Gabi ang hudyat ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Nagsisimula ito sa ika-16 ng Desyembre. Ang Misa de Gallo ay ang magkakasunod na 9 na Simbang Gabi hanggang sumapit ang araw ng Pasko. Nagkakaisa ang mga Pilipino sa pagdiriwang nito. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Resagine Sala at magpatuloy tayo sa pamahiin o superstition. Ano nga ba ang pamahiin? Ang pamahiin, ito ay ang mga paniniwala ng mga matatanda na madalas ay walang batayan at hindi maipaliwanag kung bakit kinakailangang sundin. Para sa ating mga ninuno, ito ang mga dapat at hindi dapat paniwalaan. Bakit naniniwala ang mga Pilipino rito? Naniniwala ang mga Pilipino sa pamahiin ayon sa paniniwala ng nakatadhana na ang buhay ng tao ay bahagi ito ng mga paniniwala dadalhin ka sa isang tiyak na kaganapan o maaring maging takbuhan para sa isang kasiguraduhan ng buhay. Kahalagahan ng pamahiin. Una, nabibigyan ng direksyon at paliwanag ang karanasan ng tao. Pangalawa, nagiging basihan kung paano mapabubuti ang pamumuhay. Pangatlo, nababawasan nito ang kalayaan ng tao na magsasagawa ng bagay na hindi pamilyar sa kanya, kaya siya ay napapalayo sa disgrasya at kapamahakan. Panghuli ay nakapagpapanatag sa isip ng tao. Mga pamahiin sa buntis at panganganak. Una, bawal magalit o bigyan ng sama ng loob ang mga nagbubuntis, magiging pangit o malungkutin ang bata paglabas. Pangalawa, kung ang babaeng nagbubuntis ay kumain ng magkadikit na saging, siya raw ay manganganak na kambal. Dapat daw niyang paghiwalayin muna ang magkadikit na saging sa kanyang koran bago niya ito kainin. Pangatlo, huwag hakbangan ang asawa kapag naglilihi dahil malilipat sa kanya ang paglihi. Ayon sa mga eksperto, ang paglilihi na ito ay hormonal based o gawa sa pagbabago sa katawan ng nagbubuntis. Magandang umaga sa inyong lahat, lalo na sa iyo, Miss Kimberly. Ako ay magpapatuloy sa aming report tungkol sa mga pamamahiin. Una, bawal uminom ng malamig na tubig ang buntis dahil mas lumalaki ang inaasahang timbang ng isang sanggol kapag ito ay lumalabas sa iyong sinapupunan. Pero, alam naman nating lahat na ang tubig ay napaka-importante lalo na sa mga buntis sapagkat sila ay merong kakaibang nararamdaman sa kanilang katawan. At ang sabi-sabi nila na lumalaki ang isang sanggol, baka lamang ikaw ay may nararamdaman habang ikaw ay nagbubuntis o di kaya ikaw ay obese o meron pang ibang implikasyon sa iyong katawan habang ikaw ay nagbubuntis. Kung hindi naman pinapayo ng iyong doktor na bawal ka uminom ng malamig na tubig, ay pwede kang uminom upang mapawi rin ang init na nararamdaman ng iyong katawan. Pangalawa, mahihirapan daw sa pagpanganak ang isang buntis kapag palaging nakaupo sa hagdan.
Kagaya naman ito ng mga sabi-sabi na bawal daw tumambay o sumilip sa pinto ang isang buntis. O baka ang nais lamang na ipahiwatig ng mga mas nakakatanda sa atin ay upang mag-ingat ang buntis sa pag-akyat at pagbaba sa hagdanan upang makaiwas na rin sa disgrasya. Pangatlo, huwag pumunta sa burol o lamay ng patay ang isang buntis, sapagkat isinasama ng espiritu ng patay ang sanggol sa sinapupunan at isasama raw ito sa kabilang buhay. Ito ay ang sinasabi ng mga mas nakakatanda. Pang-apat, huwag batiin ang bata at baka mausog. Sinasabing nausog ang isang bata pagkatapos batiin o bisitahin ng hindi kilalang tao. Dagdag pa nila ay sabihan ng malakas ng pwera usog o di kaya'y pahira ng laway ang kanyang mukha. Panglima, mahahamugan ang bata kapag inilabas sa gabi. Ito ay napakakumon na sinasabi ng ating ina, lola at sino mang mga mas nakakatanda sa atin. Pero, mainit man o mahamog, hindi natin maiiwasan na magkasakit ang isang sanggol, lalo pat sila ay ang number one prone at very sensitive ng kanilang mga body, kaya sila ay ang unang pasukan ng mga viruses at ano pang klaseng sakit. Kapag lumabas ay balutan lamang na maigi ang katawan ng sanggol upang ito ay hindi mainitan o hindi kaya ay mahamugan. Magandang araw sa lahat. Ako po si LG Maype Aguilar at ito po ang aking parte sa aming pag-uulat. Una, lagyan ng sinulid ang noo ng bata kapag sinisinok. Bakit kaya sinulid ang ginagamit ng mga nakakatanda kapag gustong pigilin ang sinok ng bata? So dito sinasabi na paliwanag ni Professor Jimwell Naval, ang sinulid lang ang available during that time para ma-distract ang pag-concentrate ng bata. So kumbaga ang paggamit o paglagay ng sinulid sa noo ng bata, ito ay nakaka-distract sa atensyon ng bata, kung kaya't ito ang naging dahilan para tumigil ang sinok ng bata. So pangalawa ay himasin ang ilong ng bata para tumangos. Resulta ba ang colonial mentality sa paniniwalang tatangos ang ilong ng bata kapag hinihimas ito? Ayon kay Prof. Jimwell Naval, nagmula ang paniniwalang ito sa panahon ng pananakop ng mga Kastila, noong ipinakilala sa atin ang Christianity. Caucasian yung mga santo at santa. Mapuputi at matatangos ang ilong. Gusto nating pamarisan o maging kawangis ang imahe ng santo o santa na ito. Dahil usapin na ang genetics na pagkakaroon ng matangos na ilong, payo ni Mami Panelista na si Eliza Ipon, ilong natin iyan kaya dapat nating tanggapin. So sinasabi dito, hinihimas daw dati ang ilong ng bata para tumangos. Bagamat hindi ito proved scientifically sapagkat ang pagkakaroon ng matangos na ilong ay na-acquire from genetics at nade-develop na ang bridge ng ating ilong nung tayo ay nasa sinapupunan pa ng ating mga ina. So next ay gumagamit ng big kiss para hindi lumakay ang tiyan ng bata. Ang big kiss ay isang telang puti na binabalot sa tiyan ng bata. Ayon kay Professor Jimwell Naval, nagsimula ang pamahiing ito dahil sa paggamit ng mga manghihilot ng telang ito sa panganganak. Nakausli ang mga pusod ng bata kasi kalimitan ng mga tao noon sa bahay ipinapanganak ng mga manghihilot. At ang mga manghihilot, kutsilyo o gunting ang pinakuluan ang kanilang pamutol ng pusod, kaya hindi nagsasagad ang pagputol. May natitirang kapiraso ng pusod ang nabinabalutan ng bigkis para lumubog. Pero ngayon may mga ospital at klinik na para sa panganganak. Dapat pa bang ipagpatuloy ang paniniwalang ito? Payo ng Mami Panelista na si Eliza Ipon, mas magandang i-expose ang tiyan ng bata. Kapag tinalian ng bigkis, i-restrain mo yung breathing ng bata. That's very uncomfortable. So dati dahil nga kadalasan pinapanganak o nanganganak ang mga babae doon lamang sa bahay o gamit ang tulong ng mga manghihilot. So kaya ayun binabalot o gumagamit ng big kiss para daw takpan yung pusod ng bata. However, hindi ito
Hindi ito recommended dahil uncomfortable ito sa mga bata at naiipit ang kanilang mga tiyan. So, ang panghuli ay iwasan ang breastfeeding kapag pagod. Totoo bang mapapasa ni mami ang kanyang stress kay baby kapag nag-breastfeed siya ng pagod? Ano ang masasabi ng mami panelistas natin dito? So, hindi daw totoo iyan, sabi ni Chris de Guzman. Marami ang hindi completely aware of the benefits of breastfeeding. For those who are aware, alam nating breastfeeding is the best kahit may sakit ka, kahit stressed ka. Para naman kay Eliza Ipon, as a matter of fact, nakaka-relax nga yung breastfeeding kasi it releases hormones sa mommy. That is scientific fact. So, dito sinasabi na kapag daw nagpa-breastfeed ang isang mommy sa kanilang anak kapag stressed siya, pinaniniwalaan nila dati na napapasa daw ng mommy niya ang stress niya sa anak niya. However, in scientific basis, hindi daw ito totoo sapagkat kasalungat nito ang nangyayari. Nakakapag-relax ito sa mommy at while the baby is also benefiting. So, they both benefit. So, yun lamang ang aking parte sa aking pag-uulat. Salamat. Kalbuhin ng bata para gumanda ang buhok. Saan ba nagmula ang paniniwalang ito? Ayon kay Professor Jamal Naval, may relasyon ang yan sa pagiging agricultural natin. May mga halaman tayo na kapag kinapon mo, pinutol mo, mabilis itong tumubo at sa gayon nagbibigay ng masaganang ani. So, idinidikit natin ang paniniwala ito sa tao. Next is, ipitin ang unang gupit ng buhok ng bata sa diksyonaryo o libro para tumalino. Ayon kay Professor Jamal Naval, hango sa pamahiing ito mula sa paniniwalang kakapal ang buhok ng bata kapag inipit ito sa makapal na libro. Also, nakakatalino rin raw ang pag-ipit nito sa diksyonaryo kasi madami itong bokabularyo. Sa una lang dapat paliguan ang bata. Sa umaga lang dapat paliguan ang bata. Naniniwala ang mga nakakatanda na maaaring magkasakit ang bata kapag pinaliguan ito sa gabi. Sa araw lang dapat ginupitan ng kuko ang bata. Malas ba ang paggupit ng kuko ng bata sa gabi? O ano ba ang magandang itudulot kapag ginawa ito sa umaga? Ayon kay Chris de Guzman, marahil isa lamang itong pag-iingat ang pamahing ito. Kailangan sa maliwanag ka magupit ng kuko kasi yung baby medyo soft pa yung nails niyan, magdudugo agad yan. Hindi siya pamahiin kundi it's a practical tip. Mga pamahiin sa binyag, huwag dalhin sa simbahan ng bata kung hindi pa nabinyagan. Dapat maunang makalabas sa simbahan ng bata pagkatapos ng binyag dahil sa paniniwalang para ang iyong anak ay magtagumpay sa buhay. Mga pamahiin sa patay, burol at libing. Una, bawal magsuot ng pula o anumang masayang kulay para hindi maka-offend sa mga namatayan. Itim o puti ang dapat na isuot kung pupunta sa burol o makikipaglamay. Gayon din sa libing. Pangalawa, huwag pagsuotin ng sapatos ang patay. Naniniwala ang mga matatanda na sa loob ng 40 na araw mula pagkamatay, mananatili pa sa bahay ang kaluluwa ng namatay. Kapag walang sapatos, hindi ka makakarinig ng yapak ng kaluluwa ng namatay. Pangatlo, huwag umuwi ng dumiretso sa bahay pagkagaling sa burol. Ito ay tinatawag na pagpag. Dapat daw kasing iligaw ang mga kaluluwa para walang sumunod na mamatay. Madalas nagkapi sa kapihan, kumakain sa restaurant bago umuwi ng tuluyan sa kanya-kanyang bahay. Pang-apat, bawal magwalis sa lugar ng burol. Matataboy daw ang kaluluwa ng namatay, kaya susunod ito ng mga kaluluwa ng mga buhay, nakapamilya at susunod silang mamatay. Panglima, bawal mapatakan ng luha ang salamin ng kabaong. Mahihirapan daw umakyat sa kabilang buhay ang patay.
At pang-anim, kailangang parating may bantay sa burol kahit magdamag. Kaya paglamay din ang tawag sa papunta sa burol. May paniniwala kasi na hindi nakakaakyat sa kabilang buhay ang patay kaya dapat pa rin daw samahan. Pang-pito, ibulong sa patay ang anumang hiling at matutupad ito ay tinatawag na bulong. Dadalhin daw kasi ito ng patay sa langit at ibulong ito. Kung ang namatay ay pinaslang, lagyan ng sisiyaw at palay ang ibabaw ng kabaong dahil ito ay simbolo ng pagkain ng konsensya sa pumatay sa kanya. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw, Binibining Kimberly Anyasco. Ako po pala si Kanyabra Lois Ann at ang aking tatalakayin ngayon ay tungkol sa iba't ibang pamahiin sa bahay at sa Pasko. Ang una ay ang masangsang ng amoy ng bawang. Ang bawang daw ito ay nagtataboy ng iba't ibang uri ng aswang at dapat daw ang bawang ay nakalagay sa bintana o sa pinto ng bahay. Takot din ang mga aswang na pumasok sa bahay kapag mayroong walis na nakabaliktad sa tabi ng pinto. At ang pangalawa naman ay ang oro, plata, mata, salitang Kastila na sa Tagalog ay ginto, pilak at kamatayan at sa Ingles naman ay gold, silver at death. Ito ay ginagamit upang malaman kung hanggang saan ang bilang ng hagdanan. Dapat daw ang unang baitang ay nakatapat sa oro o sa ginto at ang huling baitang naman ay dapat nakatapat sa oro o pilak. Hindi ito pwede nakatapat sa mata kasi ito ay nagsisimbolo ng kamatayan. Ang oro ay ito ay nagsisimbolo ng magandang buhay at ang plata naman ito ay nagsisimbolo sa maswerteng negosyo at ang mata naman ito ay nagsisimbolo o katumbas nito ay ang kamatayan. Ang sunod naman na pamahiin ay ang bahay ng bubuyog sa loob ng bahay. Merong isang pamahiin na kapag ang iyong bahay ay tinitirahan ng bubuyog, ito ay nagdadala ng swerte at kayamanan sa loob ng bahay. Ang sunod naman na pamahiin ay ang pagpasok ng asin at bigas sa loob ng bahay. Ito ay pinakamatandang pamahiin nating mga Pilipino. Ang asin at bigas, ito ay nagsisimbolo ng swerte. At ang asin, ito ay nagtataboy ng masamang elemento. At ang bigas naman, ito ay sumisimbolo ng prosperidad. Ang sunod naman na pamahiin ay tungkol sa Pasko. Diba ang nakasanayan natin tuwing Pasko, ang ating ninong at ninang ay nagbibigay sa atin ng regalo. Kapag daw ang iyong kaarawan ay kaparehong petsa ng Pasko, ikaw daw ay may magandang buhay. Ngunit hindi maaaring ikaw ay maghintay lamang kung hanggang kailan darating ang iyong swerte. Kailangan mo rin kumilos upang dumagsa ang iyong biyayang darating. Ako nga pala si Danalia Dalid at ngayon ay itatalakay ko ang mga pamahiin sa Pasko. Una, kung mahangin sa araw ng Pasko, ay ito ay nanganguhulugang maswerte. Kaya, mas mainam kung langhapin mo ang simoy ng hangin para maging maswerte ka. Pangalawa, sa araw ng Pasko, bukas daw ang pintuan ng langit. Kaya kung mangangatay ka o tumanaw ka sa mismong araw ng Pasko, ay tsak na mapupunta ka sa langit. Ang susunod na tatalakayin ko ay ang pamahiin sa bagong taon. Una, maghanda ng 12 iba't ibang prutas na bilog dahil ito ay nangunghulugan ng masagana at swerteng bagong taon. Pangalawa, dapat magsama-samang kumain sa Medianoche with your family because ito ay nangunguhulugan ng matinding pagsama-sama sa inyong pamilya. Pangatlo, dapat sa prosperity bowl nyo, maglagay kayo ng asin at bigas dahil ito ay nanganghulugan din ng maswerte at masaganang bagong taon. Susunod, maglagay ng barya sa bulsa at alugin ito pagsapit ng alas 12 para dumami ang pera sa taon. I
ay huwag mag-supply tuwing gabi dahil ikaw ay makakalbo. Kung kinakailangan, ay kagatin mo muna ang dulo ng iyong supply. At kung ikaw man ay magsaboy at magbilang ng pera sa pito para pumasok ang swerte at yaman sa bahay. Ibang mga karaniwan na mga pamahiin. Una, matutupad ang iyong kahilingan kung mapapatay mo ang kandila sa isang ihip lamang. Pangalawa, naniniwala sila na kapag malaki ang iyong tenga, ibig sabihin nito mahaba ang iyong buhay. Pangatlo, baliktarin ang iyong damit kung ikaw ay nawawala para ikaw ay maibalik o bumalik sa tamang daan. Pang-apat, magpatahas ka ng iyong lapis sa mga matatalino dahil ito ay nangangahulugan ng paghiramo ng kanilang talino. At kung ikaw naman ay walang confidence at ikaw ay kinakabahan tuwing nagsasalita sa maraming tao, maglagay ka ng barya o sentimo sa iyong sapatos para mawala ang iyong kaba.